Alright, so eto na nga, no? Alam nyo na ba ang bali-balita, mga kababayan, na di umano, mayroong isang mayoralty candidate dyan sa Maynila na di umano ay nandaya sa New York City Marathon. Aba, delikado tayo dito, mga kababayan. Kasi eto nga, marathon pa lang ito. Pagtakbo pa lang sa marathon, paano na kaya? Sa pagtakbo, bilang isang politika, paano? Kung gawin din niya ito doon sa politika. Anyway, magandang gabi, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. This is Master Judea at nagbabalik tayo sa panibagong upload. Kumusta kayong lahat? At ito na nga ang usap-usapan, no? Mayroong mayoralty candidate sa Maynila na nandaya daw dito sa sikat na New York City Marathon. Itong marathon na ito, mga kababayan, ay tinawag na sikat kasi kilala po ito sa buong mundo, no? Dahil sinasalihan po ito ng iba't ibang personalidad, mayayaman at kung sino-sino pa, mga actors and actresses, Hollywood, at mga iba-ibang personalidad sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad ng mga, mamaya papakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga sumasali dito. At ang nakakalungkot lang, no? Pagka, ganitong competition pa nga lang, nandadaya na. Anong kasiguruhan na pangahawakan ng mga Manilenyo kung sakasakaling ito ang magiging mayor ng Maynila? Diba? So, tandaan po natin, mga kababayan, na ang Maynila po ay sentro ng kalakalan ng Pilipinas. So, marahil tayong lahat ay hindi taga Maynila, pero malaki po ang epekto nito sa ating lahat. Ang Maynila po ay malaki ang papel sa bansang Pilipinas, yung sa ating bansa, pagdating sa kalakalan. Dahil dyan po, sa Maynila, bumabagsak ang mga kalakalan na gagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gusto niyo po ba malaman kung sino itong tumatakbong mayor ito ng Maynila na mandaraya pala? Aba, pag-uusapan natin yan pagkatapos ito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Ayun na nga, mga kababayan. No? Ang tinutukoy po natin ay wala iba kundi ang scammer. Scammer tuloy. Kasi yung mga, di ba, yung mga telemarketer, mga networker, tinatawag natin na mga scammer, karamihan. Di ba? At ito pagka may nagtanong sa iyo na open-minded ka na, open-minded ka ba, alam mo na kung anong kasunod niyan. O operan ganyan. So, ibig sabihin ay networker yan, mga kababayan. Sino ba ang tumatakbong networker dyan sa Maynila bilang isang mayor? Yan ay walang iba kundi si Sam Bersosa, mga kababayan. At ayon sa post nitong Daily Tribune, silang magjowa ay magkasama sa pandaraya dito sa marathon. Aba, matindi ito, ha. Kasama pa yung girlfriend na si Rian Ramos sa nasabing pandaraya. So ito, at hindi po tayo naninira dito. Ito po ay public document, mga kababayan. Galing po ito sa Daily Tribune. Okay? Basahin po natin ang malaman natin kung ano ba talaga ito. No? So, Daily Tribune. November 10, 2024. November 10. Ano ba ngayon? November 10. Okay, November 10 nata ngayon, no? November 10 nga. Ngayon lang to. So, ito, basahin po natin. Umpisahan po natin dito. Celebrities and cheating at New York City Marathon, NYCM. Ayun, lupit nito. Okay. So, the 52nd edition of the iconic New York City Marathon, or NYCM, was held last Sunday with a record-breaking 55,646 runners crossing the finish line. So, last week pala ito, mga kababayan. It is so far the biggest marathon ever, edging this year's Berlin Marathon with 54,175 finishers. Mas marami pa pala po yung finishers dito, yung lumahok dito, kumpara doon sa sikat din na Berlin Marathon dyan sa Europa. To put this in perspective, the number is more than the seating capacity of the world's largest indoor arena, the Philippine Arena, which can accommodate a maximum of 55,000 people at a time. So, ang sumali pa po dito ay mas marami pa sa capacity na po pwedeng makapasok sa Philippine Arena. Ayan. So, lagpas-lagpasan natin ito,
yung statement or article kasi hindi naman hindi naman importante yung iba. Sabi ko kanina, may mga artista na sumasali dito katulad ni Ashton Kutcher. Yan. Si Chelsea Clinton. Yan. Ryan Reynolds na sumasali dyan. Alicia Keys sumali din. Yung actress na si Jennifer Connelly, kasali yan ngayon at natapos niya, nakarating siya sa finish line ng 3 hours and 45 minutes. Siya ay 53 years old. At sumali din pala dito, no, si Tricia Robredo, anak ni dating Vice President Leni Robredo at natapos niya yung marathon sa loob ng 4 hours and 3 minutes. Yet, along with these impressive finishes came new rules violations if not downright cheating. Okay? May mga violations daw na nakukumit ang mga sumasali kung hindi man ay nandadaya. Ayan. So, isa na po dito, yung social media influencer na si Matt Choi. Matt Choi, I think, ito ay hindi ko alam kung taga saan to Pero nandaya siya. Matt Choi ang pangalan. Na-disqualify siya, na ban for lifetime. Kasi, eto, basahin natin. Social media influencer Matt Choi was disqualified and banned for life by the New York City Marathon organizers for being assisted by e-bike riding individuals who took videos of him while he was running. Sabi dito, mga kababayan, in-assist daw siya ng naka-e-bike. Yung naka-e-bike na yon ay nagbi-video sa kanya at namataan, isinakay siya doon. So ngayon, na-disqualify siya at binan siya. Pero ang ganda naman dito kay Choi Choi, humingi siya ng paumanhin at inamin niya yung kanyang kasalanan at humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga followers sa social media. Meanwhile, okay, eto na. 2 local celebrities, however, may take the care for cheating. If allegations are proven true, weeks before the marathon, actress Rian Ramos and boyfriend party list representative Sam Bersosa announced that they were busy preparing to run the New York City Marathon. So, pinaghandaan pala talaga nito. Itong pagtakbo. Since many Filipinos also ran the marathon with them, many were tracking not just the Filipino runners through the official New York City Marathon application, but also these 2 celebrities. Okay. So, dahil daw maraming Pilipino ang sasali sa marathon, tinatrack po nila. Pero hindi lahat ng mga Pilipino, hindi lang kung sino-sino mga Pilipino, kasama dito ang dalawang celebrities na ito na walang iba kundi si Sam Bersosa at si Rian Ramos. Okay. The tracker shows the splits for every 3 miles or so of the race. Split? So, every 3 miles para may nangyayaring tawag dito, himala. Para may nangyayaring kaduda-duda daw dito. Sabi dito, the splits of Ramos and Bersosa curiously showed no entries for the 18.6, 20, and 21.7 miles of the race. Okay. So now, dito daw sa 18.6 miles, 20 miles, 21.7 miles mark, hindi daw nakita doon yung magjowa. So, ibig sabihin, mga kababayan, parang may lukso-lukso. Kung sumasakay ata, or hindi natin alam, nagpapahinga, or hindi natin alam. Basta hindi po sila nakikita doon. Sabi pa dito, this can only mean that they did not pass through these 3-mile markers. So, since, meron pong tinatawag na NYCM app, yung New York City Marathon application, makikita po nila kung dumaan ang mga tao na to doon sa mga dapat daanan na sumasali sa marathon. At itong dalawa daw, mga kababayan, ay hindi nakita doon sa particular na distance mark na yon. The next time the tracker spotted them was already at 24.9. So remember, mga kababayan, hindi po sila nakita doon sa 18.6, hindi po sila nakita doon sa 20 miles, at sa 21.7 miles, hindi sila nakita doon. Pero pagdating sa 24.9 mile marker, or just more than a mile before the finish line, 1 mile na lang pala. Yung 24.9, 1 mile na lang bago mag-finish line, doon na uli sila nakita. Okay. So sabi dito, mga kababayan, based on the app,
they both went through the finish line, and as their photos on social media show, both collected their finisher's medal. Yan. So nakita daw mga babayan sa picture na pinost nila sa binahagi sa social media na nakarating sila sa finish line at hawak-hawak nila or kinuha nila yung finisher's medal. At ito pa ang sabi, statement ni Sam Bersosa, no? Bersosa, who is running as Manila Mayor, even posted, ang saya sa pakiramdam, makamit ang isang bagay na pinaghirapan mo. We are officially New York Marathon 2024 finishers. Palakpakan natin yung mga yan. Sabi pa niya, talagang walang imposible basta trinabaho mo at binigay mo ang lahat para sa goal mo. Palakpakan natin ang mga yan. Di ba? To God be all the glory. End of quote. Yun. So, iba talaga daw pag pinaghirapan mo, pinagplanuhan mo para ma-reach mo yung goal mo. So, ibig sabihin, may parang pagbubuhat ng bangko dito kasi, yung mga, siyempre, pag tumatakbo ka mayor, mangangako ka. Pag tumatakbo ka ng mayor, may goal ka na ilalatag sa mga botante, di ba? Parang ganun ang ibig sabihin ito. At the official splits of the two celebrities are accessible to the public through the New York City Marathon app. We are still verifying reports if there's already a complaint lodged against these two celebrities, as ordinarily an investigation will be conducted by the race organizer. As a runner myself, this would ordinarily just be a matter of personal interest. Posible. Personal interest, mga kababayan. Kasi, siyempre, isa rin ito sa magbuboost ng kanyang media mileage. Kasi, ano naman talagang very, goal-oriented to. Si Sam Bersosa, talagang ginawa niya ang lahat para makasali dyan sa New York City Marathon at natapos niya. Natapos niya yung race, no? Yung pala, mga babayan, ang sinasabi po dito ay nandaya. Di ba? But considering that the two runners involved are celebrities, with one even running for a very important public office, their honesty and integrity are matters of public interest. We are very much open to any response from Mr. Bersosa and Mrs. Ramos. End of the article. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Diyan po kasi sa mga race na yan, katulad din dito sa atin, yung Ironman, yung, basta yung mga marathon na ginaganap po, saan pang ibang lupalop ng mundo, may mga guidelines po yan. At pinakauna at pinakabawal po dyan ay yung bawal kang sumakay sa kahit anong uri ng sasakyan para magpahinga. At ang syempre, pag sumakay ka sa sasakyan, bukod sa makakapagpahinga ka, mas mapapabilis din ang pagdating mo sa finish line kasi sumakay ka. Diba? So, ibig sabihin, mga kababayan, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo rin yung mga kasali doon sa marathon. At kasama pa niya, yung girlfriend niya, doon sa pagdadaya dyan sa marathon na yan. Nako po. Hindi magandang halimbawa po ito, lalo-lalo na kung ikaw ay tumatakbo o gusto mo magkaroon o lumatakbo bilang isang mayor dyan sa Maynila. So ito, mga Manilenyo, sana alam po natin ang ibig sabihin nito. Magkaiba po ang tunay na politiko sa manloloko. Tandaan po natin yan. At magkaiba din po ang tatakbo na may magandang intensyon kaysa sa nautusan lang at may mga sariling interes. Wala po tayo sinasabi kung sino may sariling interes at nautusan dyan, pero magbatsyag po tayo. At tandaan po natin, mga kababayan, na kaya tayo naghahalal ng politiko para ayusin ang sira sa gobyerno. Paano? Kung yung ihahalal natin, manloloko, sa tingin nyo, maayos ang sira sa gobyerno nung manloloko na yon? Sa tingin nyo, maayos ang bayan mo kung boboto ka o mag-aalal ka ng manloloko? Diba? So, malamang sa alamang hindi. Ito tandaan po natin, sa pagpapagawa ng bahay, kailangan natin ng arkitekto or arkitekto at inhenyero. Hindi po yan, hindi po arbularyo ang kailangan natin dyan. Sa pagpagawa ng ng sasakyan, ang kailangan po natin dyan, mekaniko. Hindi po siraniko. Hindi ho ba? At sa pagpapalipad po natin ng aeroplano, ang kailangan po dyan, piloto. Hindi po yung tendero ng puto. Sa pag-aayos po ng bayan, ang kailangan po natin yan
ay subok na sa serbisyong bayan, hindi yung taga-sip-sip ng Puso Negro. Diba? Kailangan yung subok na, may napatunayan na, hindi na sa salita, kundi sa gawa. At walang iba, mapapatunayan natin yan. Si Isko Moreno. Si Mayor Isko Moreno, noong siya ay naging mayor ng Maynila, pinag-usapan. Sikat ang Maynila sa buong mundo. Sikat ang Yorme sa buong mundo dahil doon sa magagandang bagay na nagawa niya dyan sa Maynila. Hindi ho ba? Kasi ito mga kababayan, tandaan natin na mahirap po ipagkatiwala ang isang trabaho doon sa isang tao na wala pang napapatunayan, yung susubukan pa lang natin. Mahirap ipagkatiwala yung trabaho sa isang tao na wala naman siyang alam tungkol dito. Kung susubukan po natin, mahirap po yun. Huwag tayong magsayang ng panahon doon sa tao, susubukan pa lang natin. Ha? Sumugal na po tayo doon sa may napatunayan na. Doon sa mga may nagawa na. At visible na visible naman. Di ba? Visible na visible naman yung mga nagawa nitong tao na to. Ni Mayor Isko Moreno dyan sa Maynila. Di ba? Oh. At ngayon, si Yorme Isko Moreno, mga kababayan, ay muling nagbabalik sa Maynila para muling ayusin ang ngayon ay nasisira na namang Maynila. Hindi po tayo ang may sabi niyan. Meron tayong pinanggagalingan. Ayon po doon sa mga survey na ginagawa internationally, mga kababayan, ang Maynila ngayon ay #1 riskiest city sa buong mundo. Ano ibig sabihin nun? Talamak ang kriminalidad, talamak na naman ang kaguluhan, at kung ano-anong masasamang nangyayari sa Maynila. Hindi ho ba? So now, mga kababayan, kung halimbawa, mag-aalal ka ng manluloko, ha? Mag-aalal ka ng walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno or walang background sa serbisyong publiko. Eh kung magtitinda tayo ng ng mga ulam-ulam, kung magtitinda tayo sa bangketa, kahit sino po pwede diyan. Pero tandaan po natin, ang inaayos po dito ay problema ng bayan, problema ng gobyerno, hindi problema ng mga networker. Okay? Oo. So hindi naman natin minamaliit si Sam Bersosa, pero kung pagbabasehan po natin itong statement or tawag dito, itong artikulo na isinulat ng Daily Tribune ngayong araw, mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Diba? Hindi po ito laro-laro. Dito po nakasalalay ang kinabukasan ng mga Manilenyo. Diba? At kahit po hindi tayo taga Maynila, since itong Maynila ay sentro ng kalakalan ng Pilipinas, may malaking papel po ito sa ating bansa. Dito po dumadaong lahat ng mga kargamento, lahat ng kalakal na nanggagaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nararapat lamang na maging modelo ang Maynila. Maging maayos ang Maynila. Paano? Kung yung Maynila mismo na sentro ng kalakalan hindi maayos ang pamumuno, paano pa kaya yung iba? Hindi ho ba? So, paano na lang ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon kung ipapaubaya o pagkakatiwala natin ang pamumuno sa isang susubukan pa lang. Hindi ho ba? Mas maganda, sumugal tayo. Paulit-ulit yung sasabihin. Sumugal tayo. Doon sa subok na, doon sa napatunayan na, doon sa may resibo. Hindi doon sa mga parang naglalaro lang. Hindi sa parang mga nagmamaraton-maraton lang. Ang buhay, mga kababayan, ang gobyerno, ang problema sa bansa ay hindi mo yan madadaan sa pamara-maraton. Hindi mo yan madadaan sa mga pa-tele marketing, sa pa-network networking. Ang kailangan dyan, mabilis na kilos, matalinong pag-iisip, at higit sa lahat, yung dapat na tinitingnan o hinahanap ng mga botante sa isang kandidato o isang politiko, ang resibo. At hindi ako magpapatalo sa mayor ko. Walang iba, kundi si Yorme Isko Moreno. Dahil yan, subok, matatag, mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat, mabilis kumilos at walang sinasayang na oras. Once again, magkita-kita po tayo muli, mga kababayan, sa mga susunod na live at sa mga susunod na upload natin. This was Lord Dea. Say thank you. God bless you all, and to God be the glory.